Plant reproduction. First stage of plant reproduction is gametogenesis. So you can find the male, so plant reproduction. The first stage of plant reproduction starts from gametogenesis. Yung pollen grain na makikita sa anther contains the sperm cell. And then yung egg cell na ay makikita naman dito sa ovary na nasa loob ng ovule. So how can you say that flower is a monocot or dicot? So kapag monocot, 3 yung petals or sepals niya. Pagka dicot, 4 5 yung petals niya. Malalaman rin base sa root at base sa leaves kung ano yung monocot or dicot. So sa monocot, yung roots ay fibrous, yung leaves ay parang yung venation. Kapagka dicot naman, yung yung root niya ay taproot, yung leaves niya ay netted. So yung parallel yung nakaganito, yung netted yung merong ganito. So yung mga flower natin which is na angiosperm, so sila ay nag-undergo ng gametogenesis as the first stage of reproduction. So yung pollen grain na nasa anther or pinaproduce ng anther contains microsporocyte. Yun naman sa female ay makikita sa ovule ay merong tinatawag nating megasporocyte. So itong microsporocyte at megasporocyte will undergo meiosis. So yung microsporocyte will become microspores at itong 4 na microspores na to contains the male gametophyte. Yung male gametophyte contains the generative cell na magiging sperm cell at yung tube cell na magiging pollen tube kapag mag-start na yung fertilization. Yung megasporocyte naman ay magiging megaspore that contains the female gametophyte. So meron siyang 4, antipodal cell, polar nuclei, egg, at synergids. So meron tayong 3 antipodal, 2 polar nuclei, 1 egg, at 2 synergids. So pag sinabi natin gametophyte, yun ay haploid. Since sila yung mga gametes. So yung pollen, kapag napunta sa stigma, hahaba yung tube cell, magiging pollen tube, doon dadaan yung 2 sperm cell. So hahaba siya hanggang makarating sa ovary, hanggang makapunta sa opening ng ovule which is the micropyle. So kapag nakarating na siya sa micropyle, yung isang sperm i-fertilize yung egg cell na magiging zygote. Yung isa namang sperm i-fertilize yung polar nuclei, magiging endosperm. So yung polar nuclei natin ay 2 kanina. So 2 plus 1 na sperm, kaya siya naging 3N. Endosperm will become the food storage or food supply ng embryo during germination. So ibig sabihin, yun yung tinatawag nating double fertilization. So kapag na-fertilize na yung sperm cell, yung egg cell, magkakaroon na tayo ng seed, which is the ovule. Yung prutas naman, yung ovary. So pag nag-germinate siya, magkakaroon ng ugat, ng sanga, ng dahon, at magkakaroon ng bulaklak, yun ay tinatawag nating sporophyte. So siya ay diploid na. So ibig sabihin, kung meron na tayong fruits and seed, yung fruit is the matured ovary, na kapag hinati nyo, yung prutas, merong tinatawag na cavities or yung tinatawag nating locule. So meron tayong isang locule dito, dito din ay isa, although marami siyang mukha siyang madaming cavity na divide, pero dahil hindi siya fully divided, isa lang yung kino-consider as locule. So dito sa pangatlo, 3 yung locule kasi fully divided na siya. And the wall of the ripened ovary ay tatawag nating pericarp at meron siyang 3 layers. Meron. Pero
napalitan ng carp, yung dulo. Exocarp, mesocarp, endocarp. So, exo is outermost, mesocarp ay middle, endocarp ay innermost. At meron tayong tatlong classification ng prutas. Meron tayong simple fruit. So, tinawag siyang simple fruit dahil galing siya sa single ovary ng isang flower. Yung simple fruit natin, nahati siya into fleshy at dry. So, yung fleshy, tinawag siyang fleshy because it is soft and pulpy. Under ng fleshy, meron tayong dalawang classification, yung berry at drupe. So, ang pinagkaiba ng berry at drupe, yung entire pericarp ng berry ay malambot and fleshy. Yung exocarp naman ng drupe at yung exocarp and mesocarp ng drupe ay soft and fleshy. Yung endocarp niya ay hard and stony. So, yun yung difference nila. Example natin ng berry, meron tayong grape, tomato, banana, watermelon, at orange. Ang example naman natin ng drupe ay peach at cherry. So, ito yung mga pictures ng simple, fleshy natin. And then, yung pangalawang classification ng simple fruit ay yung dry, which is, tinawag siyang dry and hard or papery. Nakahati sa dalawa. Yung dehiscent at indehiscent. So, pag sinabing dehiscent, nag-split open siya either one or two or more definite seals. Yung hati. Hati. And then, yung dehiscent ay nahati sa apat. Meron tayong capsule, legume, follicle, at silic. So, dun muna tayo sa capsule, which is formed from a compound ovary. So, ibig sabihin more than one carpels yung component niya. Example natin ay poppy at snapdragon. Yung legume naman ay na-develop from a single carpel that splits into two seams. Example natin ay yung mga green peas or yung pea bean. Ang pinagkaiba naman ng follicle sa legume, although pareho silang galing sa single carpel, yung follicle ay nag-split into one seam. Example natin ay larkspur and columbine. Yung silic naman ay galing sa two carpels which separate at maturity. Ang example natin ay mustard. Itong picture na to ay example natin ng follicle kagaya din ng cotton na kapag mature enough na nag-o-open siya and then nadi-disperse na yung loob ng or yung seed ng cotton. Another picture of the dry dehiscent fruit. So, meron tayong mga follicle, legume, silic, capsule, etc. And another picture for the difference between dehiscent and indehiscent. So, yung dehiscent na nag-i-split open at indehiscent na hindi nag-i-split open. So, yung indehiscent natin ay nahati sa 5. Meron tayong akin, kagaya ng sa sunflower, na kung saan meron siyang one seed attached to inside of ovary at one point. Kaya yung sunflower natin, yung loob ng yung pinaka-brown ng sunflower ay puro ovary or puro buto. And then caryopsis, kagaya ng corn. So yung isang kernel ng corn ay isang prutas. So yan. So green siya na merong seed coat na nakabalot sa kanya. Sa mara naman ay 1 or 2 seed at yung pericarp niya ay merong wings. Kagaya ng sa maple or ash tree na kung saan kapag hinagis or bumagsak sa lupa, hindi diretso yung pagbagsak niya. O parang umiikot siya because of the wings. And then we have the nut, hard one-seeded fruit developed from a compound ovary, kagaya ng acorn ng hazelnut, kagaya ng hinahabol ni Scrat sa Ice Age. And then meron tayong schizocarp na merong 2 carpels separating at maturity, kagaya sa carrots and parsley. And then yung pangalawang classification ng prutas ay aggregate at yung pangatlo ay multiple. So, ano daw pinagkaiba ng aggregate at multiple? So, yung aggregate ay galing sa separate simple ovary of a single flower. Ibig sabihin, merong isang bulaklak pero madaming separate simple ovary, kagaya ng blackberry and raspberry. Ang multiple fruit naman ay galing sa ovaries of several flower. Ibig sabihin, madami yung bulaklak, pero meron silang common axis na kung saan ay nagpo-fuse kaya nagiging isang prutas, kagaya ng pineapple, orange, and mulberry. So, pag tinignan natin yung pictures,
So, kada isang bilog na ganito ay isang overpass. And then sa multiple naman kagaya ng pineapple, yung isang mata ay isang bulaklak. Kaya kung makikita niyo merong mga parang gano'n which is the sepals, kasi isang bulaklak. Meron naman tayong tinatawag na accessory fruit na kung saan ay hindi ovary yung nagiging prutas. Kung hindi accessory part ng bulaklak kagaya ng receptacle. So ito yung nagiging fleshy kagaya ng sa apple at sa strawberry. So hindi yung mismong ovary yung nagiging prutas. Kaya siya tinawag na accessory fruit. And then syempre sa loob ng fruit merong ovule which is naging seed nung na-fertilize siya. So miniature plant siya with a protective cover na tinatawag nating seed coat na kung saan na-develop from the integuments of the ovule. Yung embryo naman ay galing or ay tinatawag nating fertilize ay galing siya sa fusion ng sperm cell at egg cell. Yung endosperm naman ay galing sa fusion ng sperm cell at polar nuclei ng double fertilization na kung saan ito yung magiging food storage or food supply na gagamitin ng embryo kapagka nagsimula na siyang ma-germinate. Aside from the 3 parts, madadagdagan or meron pang other part yung seed na kung saan meron tayong tinatawag na cotyledon which is the seed leaf. So kapag sinabi nating monocot, isa lang yung seed leaf niya dahil mono means one. And then yung cot ay cotyledon. So isa lang yung seed leaf niya. And then we have the plumule which is the shoot. So yung shoot ay yung upper part or kung saan nandito yung sanga, dahon at bulaklak na shoot system. And then we have the radicle na magiging root. So siya yung nasa lower part. Sa dicot naman, nadagdagan same parts pero nadagdagan ng tinatawag nating hypocotyl which is magiging stem. So aside from hypocotyl, yung cotyledon ng dicot ay dalawa since di means 2. And then meron tayong 3 types of bean, 3 types of seed according sa different plants. Meron tayong bean. So, na kung saan ang pinagkaiba nila ay yung mga cotyledon. So, kapag bean, fleshy bean, yung castor naman ay manipis yung cotyledon. And then, yung grain naman ay merong shield yung cotyledon, kagaya ng sa palay. So, pag tinignan natin yung picture, ito siya. Meron tayong bean, yung nilalagay sa halo-halo. And then ito yung castor, yung ginagawang castor oil. And then meron tayong palay na kapag inalis yung shield ng cotyledon ay magiging ipa sa Tagalog or rice husk. And then syempre, yung mga seed na yan ay nagde-germinate na kung saan meron tayong 2 types. Meron tayong epidial at hypodial. So sa epidial, yung seed leaf or yung cotyledon ay nasa above ground. Yung hypodial naman ay natitira sa ilalim. So example natin ng mga epidial germination ay kagaya ng talong, ng munggo, ng sili, ng pepper, ng okra na kung saan maliliit lang dahil hindi kayang iangat, okay, nung hypocotyl yung yung buto kapag masyadong malaki. And then sa hypodial germination naman ay natitira sa naiiwan sa ilalim ng lupa yung buto dahil malaki siya, kagaya sa avocado, sa mangga, etc. And then meron tayong factors that may affect or condition that may affect the germination. So meron tayong external and internal. So sa external, meron tayong moisture na kung saan kapag sobra yung moisture ay magkukos ng pagkabulok ng buto. Kaya dapat eksakto lang. Yung oxygen naman ay ginagamit ng buto for aerobic respiration para magkaroon ng energy yung cell during cell division habang lumalaki siya. And then sa temperature, syempre hindi nagge-germinate yung seed kapag sobrang init or sobrang lamig. Another one is yung food supply na kung saan kagaya ng kanina na sinabi natin na yung endosperm will be the food supply pero ito ay internal.
So ito yung tinutukoy dito na food na kung saan kapagka maliit yung buto ay kailangan ng external food supply in the environment para lumaki siya. And then we have other external factors kagaya ng light soil acidity, carbon dioxide, etc. Na makaka-influence sa seed germination. For the internal conditions naman, meron tayong auxins na kung saan ito yung nagre-regulate ng paglaki ng buto. So, ito yung isang hormone ng halaman na tumutulong para lumaki yung buto. And then meron tayong tinatawag na dormancy, dormant. So ito ay relative rest na nangyayari sa buto kapagka yung buto ay either puwedeng undeveloped yung embryo kaya hindi pa siya nagge-germinate or masyadong makapal naman yung seed coat kaya hindi nakakapasok yung mga oxygen and the moisture para lumaki yung buto. And then meron tayong mga seed and fruit dispersal kung saan ito yung nagiging cause para dumami sila. So meron tayong wings and plumes na dinidisperse by wind. Example natin ay elm, maple fruit, catalpa seed sa wings at sa plumes naman ay dandelion and milkweed. Ano ang pinagkaiba nitong dalawa? So yung wings, kagaya nung sa Samara, meron yung pericarp nila ay wing-like yung itsura. Yung plumes naman ay parang feather yung wings niya yung ano niya, yung way ng pag-disperse niya kagaya sa dandelion. And then sa spines and barb, ito yung kapagka nakapagpupunta kayo sa damuhan, dumidikit sa damit niyo na makate, which is yung tinatawag nating amor seco o yung cocklebur fruit na kung saan kapag dumikit sa damit niyo, 'pag inalis niyo doon na siya dadami, tutubo siya kung saan niyo binato. And then meron tayong air spaces or corky floats na kung saan may laman na hangin yung loob kaya lulutang siya sa water kagaya ng coconut na dinadala ng water at kung saan madala ng water, doon tutubo. And then meron tayong minute seed. So pag sinabi nating minute seed, ito ay maliit kagaya sa mga orchids na kung saan pwedeng hipan ng hangin. And then meron tayong fleshy fruits na kung saan naman kapag kinain ng animal ay nasi-scatter together with the pieces. So kagaya nung sa mga bayabas na kapag kinain ng bats, so dadalahin nila yung mga bayabas na yun kung saan man at doon natutubo yung bayabas. And then meron tayo sa nuts na binaburid or nilulubog or ng mga squirrel in preparation for winter at minsan ay nalilimutan nila kaya tutubo na. And then we have explosive fruit kagaya ng touch me not and oxalis na kung saan kapag hinawakan nyo ay sumasabog siya. So kaya kakalat na yung